Good morning, guys! Say good morning, Trishul! Good morning. Good morning, guys! Yes, welcome back to our channel! Okay, what is day today? Aji kayo dewa se? Kayo war se? Ha? Sunday. Yes, today is Sunday and December 29. So, galing kami sa clinic. At yes, nagpa-check up kami kasi nga yung ubo ko, hindi almost 2 weeks na pala yung ubo ko at hindi pa rin nawawala. And, pati rin si Vicky, nagpa-check up din siya. Busy ang ating mga kiddos ngayon. Homework. And, Trisha here. Busy rin si Trisha sa kanyang homework at saka si Jalki. Yes, we bought strawberries. Ayan. Mahal pa ang kilo mga kaati kasi 280 at na-bargain namin siya ng 200. Fresh yan. Bumili kami ng 1 kilo. Ayan. And ba is here. Ba, tamitsu ba na? Dal bhat. Ito ang ating dal. Ayan, nilagyan ba ni ba ng lemon. At, galkanusyak. Galkanusyak. Patola ang ulam namin ngayon. Ano? May nihintay kaming bisita. Ang sister-in-law ng aking in-law na si Ba. And, si hi! Hi. So guys, today's topic, pag-usapan natin ang mga ugali na ayaw ko sa Indiano. Denkado? Yan. Baka malas, you're so unlucky today. First tikim ni Trisha sa strawberry. May oo daw. Ito. Napaka-unlucky ni Trisha today. Trisha, you have to cut it first. Sweetie. Inside, it's inside, honey. Inside, see. Trisha, you have to wash it, then after you have to cut it. Ba't sige? Hello. Yung isi-share ko sa inyo ay sa mga nakikita ko dito, sa mga asawa ng aking mga cousin sister, sister cousin dito. Kasi hindi lahat kasi, basta ayaw ko yung mga ugali nila, yung ugali sa mga Indiano. May mga kasing ugali sila na hindi ko, ano ba ang tawag ito? Ayaw ko sa kanila yung mga ugali. Basta, mamaya ko na i-share sa inyo at kami muna ay magluluto ng food for lunch. Bahay. Vlog che. Vlog che. Video che. Busy si ba? Mga kaati, bumili kami ng strawberry nga. So, hinugasan nito ni Tisha, tapos diretsyon niyang ningat-ngat. Ang kaso, nakita niyo naman, so, wala siyang yung butas sa labas. Pero paggat-gat ni Trisha, doon siya, may siya uod dyan sa loob. Kaya, paalala mga kaati, basta huwag kainin ang strawberry. Dapat, ganituhin mo muna siya. Dapat i-slice mo muna siya para malaman natin kung may uod ba o wala sa loob. Ito, hinga. Kasi, hinungasan ito ni Tisha, tapos dinitso niyang para bang kinain, tapos pagtingin niya mga kaati, may butas at may uod sa loob. Kaya, mag-ingat po. Ayan, paalala lang po, basta huwag kainin, dapat i-half muna or i-slice muna para hindi kayo matulad ni Trisha. Parang natruma si Trisha. Kaya ito yung ginawa ko, chinik ko lahat, ito yon. Bilinin namin to is so very fresh pa mga kaati. Bumili kami ng 1 kilo at ito nga siya. Ayan. Mahal ngayon ang strawberry. So for today's topic ay ito ay isi-share ko sa inyo mga ugali na pinakaayaw ko sa mga Indian mga kaati, no? So sa video na ito, hindi ibig sabihin na sinisiraan ko ang mga Indian. Sinisiraan ko sila. So, para ma-turn off ang mga Pinay, no. Which is, itong isi-share ko sa inyo, which is, base ito sa aking nakikita. Nakikita ko sa mga asawa ng aking mga cousin sister-in-law, sa asawa ng mga pamangkin ni Vicky dito. Talagang pinakaayaw ko ito
ito mga kaati, kaya parang di take it for granted yung mga asawa nila dito, which is sa atin mga Pinay, which is hindi yan pwede talaga sa atin mga kaati. So, ito yung, kasi lang yung mga kaati, hindi porket na nakapag-asawa tayo ng foreigner or lagi tayong masaya. Of course, may mga adjustment tayong pagdadaanan, may mga compromises tayong gagawin, at may mga emotional tayo na mararanasan mga kaati, no? So, ito yung mga common na ugali ng mga Indiano na ayaw talaga ng Pinay mga kaati. So, ito talaga yung sinulat ko, no, para hindi ko po siya talaga makalimutan ang sasabihin ko mga kaati. So, yung una, may mga Indiano na iniisip nila na easy to get ang mga Pinay. Kasi hindi lahat kasi ng mga Indiano ay open-minded sila o magana yung mga pangingisip nila. So, may mga Indian din na para bang sa kanila easy to get tayo mga kaati kasi daw mga Pinay. So, marami din akong naririnig, mga naririnig, no, ng mga sabi-sabi na madali daw tayong makuha o madali daw tayong ma-inlove o easy to get daw. Para bang naiinsulto ako sa mga ganyan mga kaati. Kaya, kung gusto niyo pong respetuhin tayo ng ibang tao, dapat respetuhin muna natin ang ating sarili mga kaati. Magpa-easy to get kasi hindi lahat po ng mga tao dito, mga Indian ay maganda ang mindset mga kaati, hindi. Kaya, So, number 2, may mga Indiano na alcoholic na o naninagarilyo na hindi alam ng kanilang pamilya. Ito mga kaati kasi, yan kasi ang mga bisyo dito ay talagang, para sa akin, wala talaga akong nakikita dito na openly nakikita na naninigarilyo o may nakikita akong nag-iinuman sa tabi-tabi, hindi mga kaati. Parang ginagawa nila privately kasi bawal yan dito sa aming city. Pero, in sa aming city, may, honey, have already permit that it's, alcohol, it's okay here in our city? Huh? No. No, so wala pang permit. Kasi, binibili nila privately yung mga alak. Kasi hindi talaga yan pwede dito. At saka sa pamilya mo, pag malaman nila na nagaganyan ka, ay talagang bububugin ka ng papa mo. Bububugin niya ng papa mga kaati. Kasi ayaw nila yung mga anak nila ay malulong sa mga ganyang bisyo mga kaati. Pero malaking laking pasasalamat ko kasi nga walang bisyo ang aking asawa. Hindi pa po siya nakatikim ng alak, kung ano ang taste ng alak. So, hindi pa rin siya nakatry ng sigarilyo mga kaati, which is talagang blessed ang atin nyo. So, ayan, kasi pag gagawin mo yan dito, pag malaman ng pamilya mo, naggaganyan ka, ay talagang bugbog sirado ka mga kaati. At isa yun nandito sa ayaw ng mga Indian dito, no, Indian ng babae, yung may naninigarilyo or umiinom ang mga lalaki dito kasi nakaka-turn off yan dito sa mga Indian woman talaga. Ayaw nila yung mga asawa nila or magiging asawa nila ay may bisyong ganyan mga kaati. Kasi ito i-share ko sa inyo, which is based ito sa aking nakita. It's a relative ito. Ayaw kong magsabi ng pangalan. Sa aming relative ito. So, bago silang engage pa lang nila, bago pa lang mga umabot ng yata 5 months after engagement. Tapos, yung babae ng relatives niya, tapos nakita yung lalaki sa tabi-tabi, naninigarilyo. Then, after that, nalaman ng buong pamilya, ay kinol off ang kanilang engagement. Kaya, yun ang nangyari. Kasi nga, ayaw niyan, dito kasi mga bisyo ay ayaw yan dito. Para bang, basta ayaw nila yung mga asawa nila, fiancé nila, magiging asawa nila ay may mga bisyong ganyan. Hindi kasi nakaka-insult or nakakabastos yan. Kabastusan yan dito mga kaati. Kasi nga in our city, bawal yan dito. Mga alak, bawal yan. Kaya talagang masasabi ko, gusto ko ang city na ito kasi walang walang baligya. Walang baligya na alak. So, pag bibili ka talaga ng alak, kailangan po bang magpunta to another city para makabili ka ng alak mga kaati. Then, isa din yan sa mga pinipili ng India ng mga Pinay kasi open-minded tayo sa mga ganyan na open-minded tayo na umiinom or naninigarilyo ang ating mga asawa or ating partner, which is okay yan sa atin. Pero hindi naman talagang lulong na lulong ka sa bisyo. Hindi. Kasi nga, para sa akin yung asawa ko, napaka-bless ko kasi wala siyang mga ganyang bisyo mga kati ko. Ako lang yung bisyo niya.
Next, ito. Number 3. Ito talaga ang best na ang talagang pinakaayaw ko kasi mas na nakikinig ang mga Indian sa kanilang pamilya, sinasabi ng kanilang pamilya. Pero it's depend naman in kung anong position mo talaga mga kaate. Kasi pag love marriage, yung lalaki, both side yung pinapanigan niya. Pag nakikita ko naman, yung iba kasi pag arranged marriage, para bang mas nakikinig siya sa kaniyang family, sa kaniyang papa, sa mama, or ate at kuya, kung ano yung sasabihin ng kunya niya. Parang ganun mga kati, which is sa ating mga Filipina, hindi yan pwede, no? Sa atin. So, parang kami ni Vicky, no? Pag mag-usap-usap kami, doon kami sa sala, pag may usap-usap, yun, pinapakinggan ni Vicky, pinapakinggan ni Vicky yung opinion ko at ng opinion ng iba niya, ng mama niya. Both side po, pinakikinggan ni Vicky ang aming mga opinion para walang away. Pag naisip ko na mas maganda yung opinion ng kaniyang mama, ayun naman ang pina-follow ko mga kati. No, huwag naman din parang palagi nila din tayo, opinion natin ang pinakikinggan ng ating asawa. Hindi. Pero kung magkaroon man kayo ng ganyang partner, so, bayaan mo siyang makinig kung ano yung sasabihin niya, which is malalaman naman din yan sa hulit-huli naman kung ano talaga yung tama at mali. Ganun, basta huwag lang. Pero kung sa akin naman talaga, ano bang tawag dito, pag love marriage, talagang mas, in my experience lang pag love marriage kasi mas pinapakinggan tayo ng ating asawa. Oo. Mas pinapakinggan nila tayo. Basta yun sa experience ko, no? kasi yung yung in-law ko, first choice niya ako. First choice din ako ng asawa ko. Kaya wala talagang away na nagaganap dito sa bahay. Kasi yung asawa ko, pareho niya kaming pinapakinggan yung both side, kung ano yung opinion ng mama niya at opinion ko. Kaya wala talagang away. Maganda talaga pag first choice kayo ng kanyang in-laws mga kaate. Talagang makapayapa ang pamumuhay mga kaate. Okay, next. Mga kuripot ang mga Indiano. Sorry mga kaate kasi may ubo pa ako talaga. Medyo paos pa yung boses ko mga kaate. Kuripot ang mga Indiano kasi, iwan ko, hindi ko masasabing kuripot ang mga Indiano. Kasi, yes, may mga Indianong kuripot. Yes din, hindi lang Indiano, pati yung mama niya, mga family. Kasi ito sa asawa ko ay hindi materialistic. Kasi ako rin, I know kung ano ang value ng money mga kaate. Kasi nga, independent ako mula 15 years old. Alam kong gaano kahirap ang kitain ang money, ang pera. Kaya, para sa akin, hindi rin ako materialistic. Binibili lang namin. So, magkapareho kaming lahat dito. Asawa ko at in-laws ko. Binibili lang namin yung mga necessary na kailangan talaga mga kaati. Of course, sa mga damit is common lang yan na bibili talaga kami. Pero pag bibili talaga kami ng bibili, for example, yung wants namin, may gusto kaming bilhin. For example, jewelry. Pag gusto namin talagang bibili kami kahit gaano pa man yan kamahal. Pag gusto namin. Pag hindi naman, hindi na kailangan, hindi kami bibili. Yung ganun ba? Kasi may mga dito rin sa akin, yung friends ko, napakakuripot niyang asawa niya mga kaate. Oo, masasabi ko. Minsan nga, nagsiselos na siya sa akin kasi every Sunday, pinapasyal kami ni Vicky, dinadala kami sa restaurant para kumain or maglakwat siya, ba yung magpunta sa labas o may banding yan sinasabi niya sa akin. Talagang nakakaawa din siya. Hindi siya nakakaawa niyo talagang walang-wala sila. Meron sila pero yung asawa niya is kuripot. Kaya yan, yung mga kaati, huwag kayong maghanap ng mga asawa na makuripot. Makuripot naman ako but in good ways. Hindi kuripot talaga na wala ka nang kinakain, hindi ka na makakabili ng mga damit. Hindi. Then next, may ibang Indiano na nire-remit yung mga salary nila sa kanilang mama.
Yes, which is yes, exactly. Totoo yan dito mga kaate. Ito, isasabi ko lang about in myself. Hindi nire-remit ni Vicky ng asawa ko ang kanyang salary sa kanyang mama. Kundi, nasa Vicky yun. Kasi nga, si Vicky is the haligi ng tahanan sa bahay. Siya yung gumagastos dito. Mga mga bills siyang bumabayad. Kaya siya ang naghawak ng kanyang salary. Sa akin naman, binibigyan niya ako ng monthly allowance. Entry siya. Honey, may monthly allowance. Nandito kayo yung asawa ko mga kati, may ginagawa siya. So, ayun. So, pag tuwing sweldo ni Vicky, yung salary niya ay sa kanya siya naghawak. At binibigyan niya ako ng allowance at binibigyan niya ng allowance ang kaniyang mama rin. Which is naman hindi nanghihingi ang aking in-law kasi may natatanggap naman kami ng monthly dito sa bahay kasi may dalawang renter kami dito sa bahay. So, yung, di bali yung monthly kasi ginagamit yun diba sa mga sa vegetable, mga necessary na kailangan dito sa bahay. Tapos yung salary ko naman ay sa akin lang yun. Nandun lang yun sa bank talaga. Kaya makukunan ko lang yung pag may gusto talaga akong bilhin. Hindi pinapagalawan yun ni Vicky. Kundi pang future savings daw siya. But yes mga kaati, exactly yung nire-remit ng mga Indianong lalaki dito ang kanilang salary. Pero hindi ko naman ibig sabihin na lahat ng mga Indian na lalaki na nire-remit nila ang kanilang pera, salary sa kanilang mama or papa. Hindi. Kasi may mga may mga lalaki din sila naghawak o binibigay nila sa kanilang asawa. Pero ito, ito base ito sa Indian to Indian. Okay? Totoo ito mga kati, mas nire-remit na yung lalaki, yung salary niya sa kaniyang mama. Kasi ito rin kasi yung asawa niya man kasi, yung babae, ay hindi marunong maghawak ng pera. Kung ano yung binibigay niya, binibigay kasi ng asawa niya, ginagastos niya o di kaya binibigay niya sa kanyang mama. Di syempre, alam ng lalaki yun, kaya hindi niya binibigay o nire-remit ang pera sa kanya, kundi nire-remit niya ang pera, salary sa kanyang mama. Pero depende naman kasi yun sa babae kung paano siya maghawak o mag-save ng pera. Kasi hindi po madaling kitain ang pera. Kasi dito talaga, meticulosa po sila sa pera mga kati. Hindi sila kuripot lang sila pag may gusto kang bilhin na hindi naman kailangan. Hindi yan pwede dito mga kati. Bibigyan ka ng pera pag talaga yung bibilhin mo at talagang it's necessary talaga mga kaati. Yun. Ano pa ba? Siguro yun lang yung mga kaati. Hindi ko po sinisiraan mga Indianong lalaki, kundi based lang po yon sa aking nakikita dito mga kaati. Hindi ko rin po masasabi na yung sinasabi ko ay lahat kasi hindi ko naman lahat nakikita, kundi dito lang talaga sa aming mga society o sa mga asawa ng aking mga sister-in-law. Pero may mga iba talaga ati na totoo yan mga kaati yung sinasabi ko, no? Kasi ito lang masasabi ko ati, pag mag-asawa po kayo ng Indiano or may boyfriend kayong Indiano or mga afam kayo, huwag po kayo na lagi na lang tayo mga asawa, mga babae mag-compromise o magpakababa or laging sinusunod kung anong sinasabi ng ating mga asawa, no? No mga kaati, you must know your worth and value po mga kaati. At ito yun ang pinakaayaw ko rin. May isa pa akong sabihin mga kaati. Para sa akin, para bang take it for granted yung mga asawa nila dito. Pero swerte ako sa asawa ko kasi nagkakaintindihan kami at talagang mabait yung asawa ko, walang problema. Kasi nga, first choice ako ng aking in-law. Masaya talaga ating pamumuhay, no? Pag first choice tayo ng ating mga in-law para walang away-away ba, walang against each other talaga mga kaate. So, mayroon din ako sasabihin mga kaate. Kasi dito kasi, hindi lang ito, no? Dito lang sa Indian to Indian kasi nga pag dito kasi yung mga lalaki, yung responsible nila ay para bang sila yung magtatrabaho, sila yung kikita ng pera para matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya mga kaati. Kaya dito kasi pagdating kasi pag-alaga ng bata, no, parang hindi sila tumutulong sa pag-alaga ng ng bata, yung mga anak nila. Excuse me.
Kasi may nakikita ako, no. For example, pag nagtay ang bata or pag mismo pag-change or pagbihis sa bata, ay hindi nila yan gagawin. Yes, of course, kakagahan nilang bata, ipapasyal, ganun. Pero pag ultimo pagligo, pagpapakain sa bata, or pag nagwiwi, or basta yung short or panty ng bata, ay hindi yan ginagawa ng mga asawa dito mga kaati, kundi yan ang gawain ng mga babae dito mga kaati. Yan lang sa Indian to Indian nyo, kasi pag sa atin naman nakapag-asawa tayo ng Indiano, eh hindi yan pwede sa atin. Dapat talaga pantay para may banding ang ang bata sa kanyang papa, no? Talagang maganda at yung resulta, katulad sa anak namin ni Vicky. Kasi ito, masasabi ko, totoo ito, parang natatawa ako pag naisip ko. Kasi mostly kasi, yung pregnant pa ako sa aming unang anak, kay Tisha, talagang laging hiniling ni Vicky na dapat daw gusto niya babae, babae, babae. Talaga, yung lumabas talaga ay babae, nagbabae si Tisha. Mula pa man noon si Tisha, pag nagwiwi or magtae, ay pag nandito talaga si Vicky, pag day off niya o kaya tuwing Sunday, kasi nga holiday sa kanyang trabaho, walang pasok, siya talaga yung pag nagtae si Tisha, siya talaga yung naghuhugas ng pinagtaihan ni Tisha, o hindi naman siya yung magpaligo kay Tisha. Talang masarap sa dibdib, kasi nga ganun ang asawa ko, para bang pantay kami dito mga kaati, pantay kami sa mga naggawain sa bahay, pag-alaga ng bata. Talagang maswerte ako mga kaati. Pero yung sinabi ko kasi, sa mga Indian to Indian lang yun, para bang responsible yun ng asawa ng pag-alaga ng bata. Ultimo pagbihis, pagpakain, yan ay hindi yan gagawin ng mga Indianong lalaki dito. Oo, kagagahin nila ang bata, ipapasyan. Hanggang doon lang yun. Pero pagpapaligo, pagbihis, or magtay ang bata, hindi yan sila maghugas. Hindi, kundi gawain yung mga babae. Parang masasabi ko, parang di tikit for granted yung mga asawa dito. Kasi may friend din ako na hindi siya pinapasyal tuwing Sunday. Oo, kasi yung bago pa sila, pinapasyal siya. Pero pagkasal na kasi, may anak na sila, 2-year-old na, hindi yan nagagawa. Yung sinasabi ko, hindi yan nagagawa ng lalaki. O para ding makpuripot siya, iwan ko ba, makpuripot siya. Tapos ultimo pagbihis o pag nagwiwi ang bata, hindi yan nagagawa yan, kasi nga gawain daw niya ng mga asawa dito sa India. Para na yan sa Indian to Indian, yung pag ganyan ang asawa natin, naku, ay hindi yan pwede sa atin, no? Kaya maswerte talaga. Ay sasabihin ko, maswerte pag ganun yung asawa nyo, pagpantay kayo sa isa't isa mga kahati, pagpantay kayo sa mga pag-aruga ng bata. Oo, yan. Ganun din, kaya kayo mga lalaki, huwag nyo pong itik for granted yung mga asawa nyo. Nako, sa akin hindi yan pwede. Right, honey? Kundi divorce ka agad. Diyos ko. So, ayan lang yung mga kaati nyo. Bago po kayo mag-asawa ng Indian o may BF o kayo, dapat alamin nyo po ang background. Hindi easy to get tayo, no? Kasi iba na yung sinasabi ng mga ano dito. May naririnig sila. Iba na yung mindset, kasi hindi lahat ng mga Indiano ay magkapare-pareho ang mindset mga kaati nyo. Kaya, no. Kaya iyan po, siguro po kung gusto niyo pong video na ito, gusto niyo pong malaman about Indians or dito sa India, mag-comment lang po kayo. And please don't forget to subscribe, like, and share. Comment rin po kayo mga kaate. And ayan po, thank you for watching. Bye!